magpasalamat sa mga araw na ito'y mahalaga sa puri at pagsamba. Halina't sabihin sabayan akong magpasalamat. Panginoon, salamat. Bawat puso sumisigaw, salamat. Sa katapatan walang hanggang biyaya. Puso't buhay sa'yo'y iaalay. Maraming taon ang lumipas, 30 ang luha at saya. Mga kapatid, laging kapiling nagdadamayan, nagkakaisa. Halina't sabihin sabayan akong magpasalamat. Panginoon, salamat. Bawat puso sumisigaw, salamat. Sa katapatan walang hanggang biyaya. Puso't buhay sa'yo'y iaalay. Sa aking pag-uwi ngayon, ang baon ko'y mga alaala. Iyong binago ang buhay ng bawat isa. Pagkasama ang galak at saya, tenang sabihin sabayan akong salamat. Panginoon, salamat. Bawat puso sumisigaw, salamat. Sa katapatan walang hanggang biyaya. Puso't buhay sa'yo'y iaalay, salamat. Panginoon, salamat.
earlier this year when I decided to move from unit na nire-rent namin sa Quezon City to my parents' home in Cavite. So, nag-set na po ako ng date, March 29. But, before that, March 16, President Duterte imposed community quarantine sa buong Metro Manila. So, hindi po kami makaalis. And then, someone approached me na to supply food for a missionary. So sabi ko, Lord, ito pala, may ministry pa po pala ako dito. That's why nagsistay pa kami sa Quezon City. And then, dumating po yung April, same pa din, na-enhance yung community quarantine. Nag-aalala po ako dun sa parents ko kasi they are both seniors, plus yung pamangkin ko po na hindi pwedeng lumabas kasi may sakit. Sabi ko, Lord, paano po ito? Paano sila? Paano rin kami? Kasi, yung mga cakes na supposed to be order po sa akin na cancel kasi wala nga pong mass gathering. So, yung mga celebration, wala muna. And then, hirap din po ako to get ng supplies for my baking needs kasi wala naman po akong sasakyan. So, nakakabili po ako ng mga needs ko dun lang sa malalapit. And then, nagkaroon po ng mga online class sa Facebook kanyan, and then I joined and natuto po ako ng ibang mga pastries and then the mga breads, and then I posted online. So through that, the Lord provide po ng mga needs namin kasi may mga nag-order po, and kasi nagre-rent din po kami dun sa unit namin sa Quezon City, plus yung for everyday needs po namin ni Cara. And then dumating po yung April, yung May, ganun pa din po, naiinip na po ako, naiinip na rin si Cara kasi kami lang dalawa dun sa unit namin, nabuborn na po siya. Yung kasama po namin na sister ko, nag-work na po siya, bumalik na po siya sa work. Sabi ko, Lord, paano po to? Kasi kami pa rin nandito. Kailangan na po talaga namin umuwi sa Cavite. And then the Lord reminded me sa isang verse po na to sa Psalm 37 verse 7 na be still before the Lord and wait patiently for Him. Sabi ko, ito pala yung gusto niyo po sa akin, Lord, na maging still while waiting you, Lord. And I've learned na patience is not the ability na to wait, but yung attitude po natin, and kung magta-trust tayo sa Lord and magiging faithful tayo while nandun po tayo sa waiting period. Yun po, true enough, pagdating ng June, nagkaroon na po ng general community quarantine, and then nakakuha po ako ng travel pass, and then nakauwi na po kami ng safe sa bahay namin sa Cavite. Yun po, thank you Lord, and please pray for us as we start our new life here in Cavite. Thank you po. The scripture text for today's message is Hebrews 11, verses 32 to 40. So please follow along as I read from the New Living Translation. How much more do I need to say? It would take too long to recount the stories of the faith of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and all the prophets. By faith, these people overthrew kingdoms, ruled with justice, and received what God had promised them. They shut the mouths of lions, quenched the flames of fire, and escaped death by the edge of the sword. Their weakness was turned to strength. They became strong in battle and put whole armies to flight. Women received their loved ones back again from death. But others were tortured, refusing to turn from God in order to be set free. They placed their hope in a better life after the resurrection. Some were jeered at, and their backs were cut open with whips. Others were chained in prisons. Some died by stoning. Some were sawed in half, and others were killed with the sword. Some went about wearing skins of sheep and goats, destitute and oppressed and mistreated. They were too good for this world, wandering over deserts and mountains, hiding in caves and holes in the ground.
All these people earned a good reputation because of their faith, yet none of them received all that God had promised. For God had something better in mind for us, so that they would not reach perfection without us. May the Lord bless the reading of His Word. Shall we pray? Father, we thank you that we can still come together to worship and to listen to your word despite the limitations that we have because of the quarantine. Thank you, Lord, for these men and women of great faith who were victorious over their difficult circumstances because they believed in your promises and held on to them. Holy Spirit, we ask that you will be with us as we listen to your word for us today to be delivered by Elder Cito. Give us ears, Lord, that are ready to listen and hearts that are quick to obey. We pray all these things in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Blessed Lord's Day, mga kapatid. Kumusta na kayo sa panahong ito? We are living in difficult times. Panahon ng pagtatanong, panahon ng pagtsatsaga, panahon ng panaghoy. Ayon sa awit 13, hanggang kailan ba, O Yahweh, ang lingkod mo lilimutin? Gaano bang katagal pa magtatago ka sa akin? Gaano ba katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso kong gabit araw babatahin? Kaaway ko'y hanggang kailan kaya ako aapihin? Isang awit ng panaghoy. Panaghoy na naangkop sa lahat ng mga pinagdadaanan nating mahirap sa panahong ito. Meron po akong isang kaibigan at aking kinakaunselan. Tawagin natin siyang si Maria. Yung asawa ni Maria na ospital noong March. Sinugod sa ospital dahil napakataas ng kanyang lagnat. So yung kanyang pamilya, nanalangin sila. At marami mga nanalangin na sana ay gumaling ang kanyang asawa. Pinapanalangin nila na sana ay hindi COVID yung kanyang sakit. Pero dumating yung test, COVID pala. Lalo silang nanalangin. Yung kanyang anak na mananampalataya at siya ay talagang nag-covenant that they will pray 3 to 5 times a day sa paggaling ng kanyang asawa. Lumubha ng lumubha ang kanyang karamdaman hanggang dumating sa point na intubate ang kanyang asawa. Meron siyang isang anak na hindi mananampalataya. Pero itong anak niyang to ay talagang during this time ay talagang lumapit sa Panginoon at sumama sa kanila, praying 3 to 5 times a day para sa kanyang ama. Lumubha ng lumubha ang karamdaman ng kanyang asawa. And after a month, he passed away. Alone. Ni hindi man lamang nakita o nakasama ang kanyang pamilya. And he was immediately cremated. Maria was devastated. Yung kanyang anak na kasama niyang nananalangin, na dati nang mananampalataya, nagtatampo sa Diyos. Ni ayaw kausapin yung kanyang pastor. Kakausap na lang daw siya ng isang psychologist. Yung kanyang anak, na dating hindi mananampalataya, ngunit sumama sa kanila praying for his father 3 to 5 times every day. Nagalit sa Diyos. Tumalikod sa Diyos. Maria was discouraged with God. Nagtatampo rin siya sa Diyos. Tinitiis niya ang pahirap. Hindi lamang sa sarili niyang damdamin, kundi kung paano niya aakayin ang kanyang mga anak na tanggapin ang pangyayari. How long, O Lord? How long? Hanggang kailan ba, Panginoon?
napakabigat ng kanyang pinagdaraanan. Itong ganitong uri ng trial of faith needs patience. Patience. Ibig sabihin ng salitang patience ay long suffering, endurance, sa Tagalog, katsagaan o pagtsatsaga. Hindi ito yung tinutukoy na patience na naghihintay ka lang sa pila o naghihintay ka ng order mo sa restaurant. Hindi yun. Hindi yung panandali ang kinakailangan ng patience. Pag tinutukoy itong salitang patience sa ating mga talata na binasa, sa mga pinag-aaralan natin ngayong buwang ito, it means mahabang pagtsatsaga, mahabang pagtitiis, long suffering, and endurance. Hindi ordinary patience, kundi during this kind of trials of faith, kinakailangan natin ng supernatural patience. Supernatural patience. Patience na nanggagaling sa banal na Espiritu. Kaya nga tinatalakay natin ang mga bunga ng Espiritu: love, joy, peace, patience. Patience na ating kakailanganin sa panahon na tayo ay dumaranas ng matinding paghihirap, ng matinding pagsubok sa ating buhay. Mga kapatid, anong pagsubok ang pinagdadaanan mo ngayon sa iyong buhay? Pagsubok na walang katiyakan o walang kasiguruhan kung ano ang kakahinatnan. Kailangan natin ng patience. Kailangan natin ng patience na nanggagaling mula sa banal na Espiritu. At ano man ang ating pinagdadaanan, ang aking dalangin, mga kapatid, in the midst of trials, through patience, we can know God deeper and proclaim Him to the world. Sa pamamagitan ng ating pagtsatsaga, mga kapatid, we can know God deeper. We can know God deeper. At kikilalanin natin, we should acknowledge His sovereignty over our lives. Doon sa mga talata na binasa kanina sa ating passage, Hebrews 11:32-40, makikita natin doon. Actually, itong buong Hebrews 11, ito yung tinatawag nilang faith chapter sa Bible. At dito sa chapter na ito ay maraming binanggit mga character sa Bible, mga heroes of faith. Sabi nga nila, ito Hebrews 11, ang Hall of Fame of our heroes of faith. At sa mga talata na binasa natin, napakarami mga pangalan ang binanggit. Even before yung mula doon sa verse 1, itong Hebrews 11, binabanggit doon yung mga heroes of faith. Ang patutunghayan natin doon, anong kanilang mga na-accomplish sa kanilang faith? Sinasabi sa verses 32-35, they conquered kingdoms, they administered justice, they gained what was promised, they shut the mouth of lions, quenched the fury of the flames, escaped the edge of the sword. Weakness was turned to strength, they became powerful in battle and routed foreign armies. Women received back their dead. Hallelujah! Praise the Lord! Talagang from God comes victory and deliverance. But wait, nahati yung verse 35 sa kalagitnaan. Simula nung pangalawang bahagi ng verse 35, makikita natin ano nang nangyari dito sa mga heroes of faith dun sa iba, dun sa tinatawag na others. Verses 35-38, others were tortured and refused to be released. Some faced jeers and flogging. Others were chained and put in prison. They were stoned. They were sawn in two. They were put to death by the sword. They went about in sheepskins and goatskins, destitute, persecuted, and mistreated. They wandered in deserts and mountains, and in caves, and in holes in the ground. We see two groups of people of faith, heroes of faith. Merong mga iba, naranasan nila yung victory sa kanilang pinagdaraan ng pagsubok. Pero merong mga ibang heroes of faith. They were stoned.
nilagari yung katawan, hinati. Sabi nila, yun daw ang nangyari kay Prophet Isaiah. Yun daw ang ginawa sa kanila. Napakaraming pinapatay. Put to death by the sword. Two groups of heroes of faith. Question. Ano kaya ang pagkakaiba? Ano kaya ang pagkakaiba sa paningin ng Diyos dito sa dalawang grupo ng taong ito na tinatawag nating heroes, members ng mga Hall of Fame of faith? Anong pagkakaiba ng paningin ng Diyos sa kanila? Actually, wala po. Wala. Para sa kanilang lahat, those who gained victory habang nandito pa sila sa mundong ito, at yung mga hanggang sa dulo ng kanilang buhay ay hindi naranasan yung victory na tinatawag doon sa kanilang pagsubok na pinagdaraanan, and they even died for their faith. Lahat sa kanila, they were all commended for their faith. They were all commended for their faith. Kinalugdan sila lahat ng Diyos. Pero bakit kaya? Ba't pinayagan ng Diyos na yung iba ay makaranas ng kaginhawaan sa kanilang pagsubok? Bakit yung iba hinayaan ng Diyos na magdusa hanggang kamatayan? Bakit kaya? Sa Acts chapter 12, Apostle James, one of the apostles, hinayaan ng Diyos na pugutan ang ulo ni Haring Herodes. And in the same chapter, Apostle Peter, we read his story of how he was miraculously freed from prison by God. Yung isa, hinayaan ng Diyos na mapugutan ng ulo, isang apostol. Yung isang apostol, tinulungan ng Diyos miraculously to be freed from prison. Mga kapatid, bagamat ang Diyos natin, in response to our faith, in response to our righteousness, may lift the burden from us. Hanguin tayo sa pagsubok na ating dinaranas. Meron din mga pagkakataon, hahayaan niya tayong dumaan, patuloy, maging hanggang sa dulo ng buhay natin, na hindi natin makakamit yung ating inaasam na kaginhawaan sa isang partikular na pagsubok na ating pinagdaraanan. It's not about what we want for ourselves o what we desire for ourselves o kung ano yung gusto nating maramdaman o makuha, because it is all about God's will and purposes. Our God is sovereign. Siya makapangyayari ng lahat ayon sa kanyang kalooban sa ating mga buhay. Ngunit dun sa process of the struggle and the lament, yung panaghoy natin sa gitna ng mga pagsubok na ito, we get to know God deeper. Mas malalim na pagkaunawa sa Panginoon. Mas malalim na pagkakilala sa Panginoon. Na makikilala natin siya ayon sa mga awit, the Lord is close to the brokenhearted. The Lord is close to the brokenhearted. Meron nga nagsabi, the greatest blessing is not answered prayer, but knowing God. Ilang Christian testimonies na yung napakinggan natin. Mga tao na nakakilala sa Diyos sa gitna ng matinding pagsubok. At maging tayo, hindi mo ba naranasan na lalo kang napalapit sa Diyos sa gitna ng pinakamadidilim, pinakamalulungkot na bahagi ng iyong buhay? Being patient in the midst of trials will not guarantee that we get the answers that we desire for our prayers. But it is a guarantee that we will know God. We will know Him deeper. Knowing God deeper through patience, mapapala din natin sa ating patuloy na pagtitiwala sa Diyos, sa Kanyang salita at sa Kanyang mga pangako. Sabi nga ni Pastor June 2 Sundays ago sa kanyang message, we are patient because
Through faith, we are assured of the things we hope for, and we are convinced of the things not seen. Kasi yung patience natin, dapat merong focus eh. And ang focus noon yung ating faith. Faith in God. Faith in God's Word. Faith in God's promises. Kaya nga we can be patient even unto death. And even through death. Tulad nung naranasan itong second group of people dito sa ating passage, because of our trust and hope in Him. Dahil sa ating pagkakilala at pagtitiwala sa Kanya, we can have patience. Sabi ni Isaiah, "Let him who walks in the dark, who has no light, trust in the name of the Lord and rely on His God." Sa oras ng kadiliman, doon natin lalong dapat na alalahanin ang pagkakilala natin sa Diyos sa oras ng liwanag. Sinabi ni V. Raymond Edman, "Do not doubt in the dark what God has shown you in the light." Na sa oras ng kadiliman, yun talaga yung yun talaga yung panahon na yung kung paano natin nakilala ang Diyos. When things are okay, when we're free to pray and to have Bible study, na talagang galak na galak yung ating puso, yun ang dalhin natin sa oras ng kadiliman. At lalong lalalim yung ating pagtitiwala sa Kanya. Sa buhay natin na ito, hindi lahat ng kasagutan ay makukuha natin dito sa mundo. Hindi lahat ng pagsubok, magkakaroon tayo ng katagumpayan dito sa mundo. Mga kapatid, bago bumalik ang ating Panginoon, ngayon habang di pa bumabalik ang ating Panginoon, the finish line is not on earth. The finish line is not on earth. Dito sa mundo, patuloy na takbuhin. Pero we are assured of our reward and God's blessing in eternity. Sinabi ng isang sabi nga sa verse 39, "These were all commended for their faith, yet none of them received what had been promised." Hindi nila natanggap yung pinangako sa kanila, pero nagpatuloy sila sa pagtitiwala sa Panginoon. Sabi ni John Piper, isang theologian, author, and pastor, "The common feature of the faith that escapes suffering," first group of people, "and the faith that endures suffering is this: both of them involve believing that God Himself is better than what life can give you now, and is better than what death can take from you later. When you have it all, praise God, faith says that God is better. And when you lose it all, faith says God is better." Ano man ang mangyari, ang mahalaga, we have God and we know God. Through having patience through trials, during trials, we will get to know God deeper. God does not waste any time. Hindi siya nag-aaksaya ng panahon. Lahat ng ating pinagdadaanan, merong layunin ang Panginoon. And sometimes, the process that we go through is as important as the destination. Balik tayo sa kwento ni Maria. Isa sa nagbibigay ng comfort sa kanya ngayon, Psalm 23. At nung nagbubulay-bulay siya sa Psalm 23, nabasa niya, in the first 3 verses of Psalm 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures." Napansin niya, the psalmist refers to God in the third person. The Lord, He. Pero pagdating dun sa pinakamalalim na pagsubok, verse 4, "Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me." Nag-shift from referring to God in the third person to referring to God in the second person. Nangusap sa kanya yon na during the darkest valley na pinagdadaanan niya ngayon, God is not some person way up there. God is someone
who walks with her. And she can talk to God in the second person. Lord, you are there in the darkest valley. Knowing God. Alam po ninyo, yung salitang knowing or know sa Bible, hindi lang sa intellectual knowledge. Pag sinabi sa Bible, know God, and God knows you, talks about experiential knowledge. Hindi yung pagkakilala na hanggang isip lang, knowing about God. It is knowing God experientially. And in the deepest trials, through our patience, we can know God experientially. Yun po yung panloob natin. Going through trials, by patience, we can know God deeper. Pero, meron din tayong obligasyon. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa mundo na tumitingin sa atin, na tinitingnan tayo bilang mga mananampalataya. That as we go through trials, we can proclaim God to the world through our patience. And we can properly represent our Lord Jesus Christ. Sinabi doon sa mga second group of people, yung mga patuloy na nagdusa at even pinapatay para sa kanilang pananampalataya. The world was not worthy of them. The world was not worthy of them. Just like our Lord Jesus Christ. Sa totoo lang po, sa kanyang earthly life, Jesus Christ belonged to the second group of people. Matinding pagsubok ang kanyang dinanas. Maging yung kanyang panalangin na siya ay hanguin ng Diyos sa pagsubok na ito sa Garden of Gethsemane, hindi sinagot ng Diyos. He had to go through difficult trials and suffering even unto death. At yung kanyang mga alagad, yung mga pinakamalalapit sa kanya, all of them, yung 12 apostles, all of them, except Judas, and except John, na tumanda, na buhay hanggang sa old age, all of the other apostles died as martyrs. They died as martyrs. So sila ay yung dumanas ng pagsubok even unto death. Just like their Lord. Yung mga pagsubok na ating mga pinagdaraanan, hindi natin alam ang kahinatan. Pero hindi man natin matamo sa buhay na ito ang katagumpayan o ang deliverance from these trials. We can still properly represent our suffering Messiah, our suffering Savior, our Lord Jesus Christ. Maging siya, nireject ng mga tao. The true light that gives light to every man was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. In the same way, kung patuloy natin na i-represent ang Panginoon, ipapamuhay natin ang kanyang values, we will experience rejection. We will experience persecution. Pero tiisin natin with patience that comes from the Holy Spirit. Dahil ito ay bahagi ng ating pagpapatotoo, bahagi ng ating pag-represent sa ating Panginoong Yesus. Sinabi, the world did not deserve them. The world was not worthy of them. They were a gift to the world. A gift the world did not deserve. Kaloob ng Diyos sa mundo. Ngunit hindi karapat-dapat ang mundo. Napakaganda nung Tagalog translation ng verse 39. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan. Magandang balita ang Biblia. Isang kasaysayang di malilimot kailanman ang kanilang iniwan. Yun ang regalo nila sa mundo. Na tulad ng ating Panginoon na regalo sa mundo na nireject ng mundo,
ibinibigay nila sa mundo. Ngunit many times the world rejects them. The world persecutes them. Hindi minamahalaga itong regalong ito. Patotoo tungkol sa ating Panginoong Jesus. Through their lives and patient endurance even unto death, they represent God to the world as one who loves us so much as to be willing to suffer for us. Kaya yung pagtitiis sa gitna ng pagsubok, lalo na sa persecution dahil sa ating pananampalataya, we are representing Jesus Christ. We are representing Him. Willingness to suffer dahil sa ating pagmamahal sa ating kapwa, dahil sa Kanyang pagmamahal sa ating mga kapwa. Therefore, we should also be willing to suffer for Him in patience. Because as doing so, we are testifying of our faith in our God. Isang patotoo sa mundo. Isang regalo sa mundo ang ating patotoo. Pinapakilala natin sa kanila ang Diyos na nagmamahal kahit na dumanas ng paghihirap. Sa isang webinar na ginawa ng mga theologians, international webinar participated in by renowned theologians. Sinabi nila yung dito raw sa panahon ngayon ng COVID na ito, ano daw ba dapat yung response natin? Yes, lahat tayo nagdurusa, lahat tayo nahihirapan. At kinakailangan daw, harapin natin itong paghihirap na ito. Using lament, the language of lament o panaghoy, and using our imagination. Going through and staying in the pain of loss of what used to be. Yes, we should grieve for what we have lost because of this situation. And it is a death-like experience while we look forward to the new normal. Pero habang di pa dumarating yung new normal, o ano bang mangyayari? Napaka-uncertain naman ng ating kinabukasan talaga. Kinakailangan daw nandoon yung ating patient endurance. Staying in the pain of loss of what used to be. Staying in the pain of loss. And while undergoing this trial of faith, through patience, we can reflect on God's very real presence in the world, which points us to God's hope for the world. How long, O Lord, how long? The language of lament. But while we lament, there is that hope in us sapagkat alam natin, hindi pinababayaan ng Diyos ang mundo. Hindi niya pinababayaan ang mundo. Siya ay kumikilos sa mundo. And as we reflect on His presence, as we reflect on His hope, then we proclaim to others who are losing hope that God is still in control. Sa aming cell group, ulit-ulit naming napag-uusapan yung tungkol ba sa crisis na ating pinagdaraanan ngayon. At meron nga nagbanggit na sa Chinese character daw ng the word crisis is the same character for the word opportunity. Yes, merong opportunity. Dahil during this time, sa totoo lang, maraming mga tao lumalapit sa Panginoon. Maraming mga tao, nare-realize na nila na yung kanilang mga pinanghahawakan, na yung kusan nila yung naging pundasyon na kanilang mga buhay, hindi pala mapagkakatiwalaan. At naghahanap sila ng tunay na pagkakatiwalaan. So this is also a great opportunity as we show patience, as we show hope, na ipakita natin ang Diyos, ang siya lamang nating mapagkakatiwalaan sa buhay na ito. Magdusa man tayo, hindi man natin matanggap yung ating minimithing deliverance sa ating trial, we should trust in God. We should trust in God. Napakaganda ng testimony ng tatlong kaibigan ni Daniel. Yung tatlo niyang kaibigan na dahil sa kanilang pananampalataya ay parurusahan ng hari at ipapatapon doon sa fiery blazing furnace. Alam niyo kanilang sagot? Shadrach, Meshach, and Abednego?
Sagot nila to sa hari, O Nebuchadnezzar, we have no need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it, and He will rescue us from your hand, O King. No? Nagtitiwala sila sa kakayahan ng Diyos. Pero, but even if He does not, kahit na hindi niya kami i-deliver, kahit masunog kami ngayon dito, we want to know, you to know, O King, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Patience, faith in God, not only in this life, but even beyond this life. It comes from truly knowing God, and in the process, declaring our God is the Lord of all. Panghuling hamon, panalangin ko sa buhay ng aking kaibigang si Maria. Patuloy pa rin ang kanyang pagdadalamhati. Patuloy ang kanyang struggle. Pero ang dalangin ko, sana yung huling bahagi ng awit 13. Lubos ako nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Aawitan kita, Yahweh, aawitang buong galak. Dahilan sa kabutihan sa akin ay iginawad. A deeper knowledge of God and proclaiming the glory of God. Tulad nung psalmist, hindi pa naman niya natanggap yung kasagutan sa kanyang panalangin. Naglalament pa siya sa paglalament natin, sa mga pagsubok natin pinagdaraanan ngayon. Nawa, buo yung ating pagtitiwala sa Diyos at pagkakilala natin sa Kanya. At patuloy nating ipahayag ang ating Diyos ay dakila sa lahat at mapagkakatiwalaan. So ang aking mga katanungan, where does your faith lie? Sa answered prayer? Sa blessings lang ba? Is God better than life for you? What enables you to be patient? May the Holy Spirit produce His fruit of patience in all of us, mga kapatid. God bless us all. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo. Dinadakila po kayo, Panginoon. At alam namin na alam po ninyo ang pinagdaraanan ng bawat isa sa amin.
Alam niyo ang mga pagsubok, kahirapan na pinagdadaanan namin, Panginoon. Wala pong nalilingid sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa inyong assurance na maging sa mga pinakamadilim na landas ng aming buhay, kasama po namin kayo. Tulungan po niyo kami, Panginoon, to exercise patience. Holy Spirit, produce the fruit of patience in each one of us upang aming mapagtiyagaan ang aming mga pinagdaraanan. Habang aming nararamdaman ang inyong pong presensya, ang inyong pagyakap at pag-akay sa amin, tulungan po niyo kami na makilala namin kayo ng mas malalim. Makilala namin kayo, Panginoon, ng lubusan sa aming buhay. Hindi lamang intellectually, kundi sa aming puso, ma-experience po namin ang inyong pong pagmamahal. At tulungan po niyo kami, Panginoon, dahil alam po namin na sa aming pagpapahayag na kami mananampalataya, minamasdan po kami ng mundo. Tulungan po niyo kami na magbigay ng magandang patutuo sa mundo ng aming pananampalataya sa inyo. Na patuloy naming maipahayag sa mundo, Panginoon, na kayo na Diyos na aming pinagtitiwalaan, Diyos na aming sinasamba. Matanggap man namin o hindi ang aming mga pinapanalangin, hindi po magbabago na kayo ang Panginoon ng lahat, kayo ang Panginoon ng pag-ibig, kayo ang Panginoon na gumagawa ng kabutihan, pawang kabutihan sa bawat isa sa amin. Kaya sa aming mga pagdadaanan, Panginoon, sa linggong ito, sa bawat sandali, naway na maranasan naming lagi ang inyo pong presensya. Lagi naming maranasan ang inyo pong gabay sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa katiyakan ng inyo pong pagmamahal at presensya. At mga kapatid, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all, now and forever. Amen. Amen. Lord.